Kabanata 171 hanggang 175. Tumanggo si Muchen at sinabing, kung mas bihira ang metal, mas mapapanday natin ang pakiramdam ng spiritual forging. Sa oras na iyon, kailangan mong bumili ng mga bihirang metal para atakihin. Dahil nabigo ang epekto ng spiritual forging, hindi may iwasang matanggal ang metal. Hindi angkop na tumanggap ng mga misyon upang subukan, kung hindi, mas malaki ang kabayaran mo. Sa iyong mga talento, kailangan mo ring mabili sa oras na iyon ang samahan. Espiritual na pagpapanday kung minsan, ito ay mas masakit. Ngumiti si Sen Yu, mas masakit. Nabayaran ko ang utang ko sa loob ng 5 taon. Ang lalaking iyon, si Mantian, ay hindi pa ganap na nababayaran ang kanyang utang. Kung hindi, bakit sa tingin mo ay napakadesperadong gawin niya ang gawain? Napalunok si Tang Wulan ng laway. Hindi pa ba nababayaran ni Teacher Mantian ang utang? Magkano ang utang mo? Walang magawang umiling si Muchen, at sinabing, okay, huwag na nating pag-usapan ito. Sa pagkakataong ito ay tinatawagan kita, pangunahin para sa 2 bagay, ang isa ay upang kumpirmahin ang iyong pang-4 na antas na pagkakakilanlan ng panday. Maghintay, kailangan mong gawin ang 2 bagay. Para sa pag-forging ng 1,000 forging na mga gawa, ang mga ito ay nakumpleto na, at kung may lalabas na second grade na trabaho mula sa iba pang inisyatiba upang i-upgrade ang iyong inisyatiba, ako ay tuwirang kukuha sa iyo ng walang bayad na hakbangin at i-upgrade ang iyong inisyatiba. Pang-4 na antas ng Forging Master. Oo, salamat guro. Pagkatapos ng lahat, si Tang Wulan ay isang binata. Bagamat medyo nalulungkot siya dahil sa pagkasunog ng pera, hindi ito isang bagay na kailangan niyang isaalang-alang sa kasalukuyan. Naalala ni Tang Wulan na ang espiritual na pagpapanday ay nangangailangan ng antas ng paglilinang sa itaas ng 3 singsing. Malayo na ako sa 3rd ring road. Hindi naman sa maaari kang pumasok sa level na iyon kapag naabot mo na ang forging level. Sinabi ni Muchen, ang oras para makapasok ka sa level 4 ay mas maikli kaysa sa naisip ko. Kaya, sa palagay ko, oras na para lumabas ka at buksan ang iyong mga mata. Sa lalong madaling panahon, ito ay bubuuan pangunahin ng 5 lungsod sa silangang dagat. Magsisimula na ang kompetisyon ng Sky Sea Alliance. Ito ay isang engranding kaganapan na nagaganap tuwing 3 taon. Kabilang sa mga ito, mayroong mga kompetisyon sa dibisyon ng mga sandata ng sandata, Organic Armor Division, patimpalak para sa mga dibisyon ng mga sandata ng sandata, at mga dibisyon ng organikong sandata. Mga gumagawa ng mecha, mga taga-disenyo ng mecha, mga nagkukumpuni, at iba pa. Ang mga serye ng mga kaganapan sa kompetisyon ay hinati ayon sa edad. Kompetisyon ng Sky Sea Alliance. Ang mga salitang ito ay pumukaw ng malaking interes kay Tang Wulan, guro, may kukumpara ba ang malaking laban na ito sa mga batang manghuhuwad sa ibang mga lungsod? Tumanggo si Muchen, oo. Isa lang ang gawain ko para sa iyo, para ako ang maging kampyon. Naniniwala ako na sa ilalim ng edad na 15 taong gulang, wala nang hihigit pang mga manghuhuwad kaysa sa iyo. Ayaw mo bang kumita ng mas maraming pera? Ito ay isang magandang pagkakataon. Ang championship bonus ay 3 milyong federal na barya. Kasabay nito, kung nanalo ka sa kampyonato, gagantimpalaan ka ng asosasyon ng 10 iba't ibang uri ng pamantayan sa hinaharap, para makatipid ka ng 10 iba't ibang uri ng pamantayan sa hinaharap. Pera. Ang karaniwang bihirang metal ay tumutukoy sa laki ng isang talampakang parisukat. Okay, nakikinig ako sa iyo. Medyo sabik na si Tang Wulan na subukan. Ayon kay Teacher Muchen, kung hindi malaking problema ang mapanalunan ng kampyonato, ito ay malaking kita. Hindi bababa sa maaari mong bayaran ng direkta ang utang ni Teacher Wu. Tumanggo si Muchen, ang Sky Sea Alliance Grand Tournament ay isang engranding kaganapan sa ating 5 lungsod sa East China Sea. Tinatawag din itong Haitian Feast. Naniniwala ako na sisikat ka sa pagkakataong ito at gagawa ng pangalan para sa ating East China Forging Association. Ay guro. Itinikom ni Mushi ang kanyang mga labi at sinabing, Itay, kahit wala siya, kakayanin ko. Sumulyap si Muchen sa kanya at sinabing, kaya mo ba? Bagamat isa kang lider ng nakababatang henerasyon, mayroon ding iba pang mga kalahok na ang lakas ay katulad mo. Sa Wulan ka lang makakasigurado. Magsikap ka. Pag-usapan muna natin ito. Ang entry threshold para sa junior group ay ang middle grade 1. Pagkatapos nito, depende sa performance mo, dapat magkaroon ng maraming assessment. Haitian Grand Feast, ang Sky Sea Alliance Competition. Naalala ni Tang Wulan ang mga salitang ito ng malalim sa kanyang puso. Let's go, bigyan ka ng test. Halika, Mushi, at alamin ang tungkol sa kasalukuyang forging ni Wulan. Oo. Nakapagtataka, sa pagkakataong ito, hindi nagpakita ng labis na pagtanggi si Mushi, sa halip ay tumanggo siya ng masunurin. Tanging sina Tang Wulan, Muchen, Mushi at Sen Yu ang nasa forging room. Personal na pumili si Muchen ng 2 piraso ng bihirang mga metal para kay Tang Wulan, at hinayaan siyang magtrabaho ng husto. Ang isa sa kanila ay asul na buntis na tanso. Nagulat si Muchen sa kanyang pagganap. Isa sa mga dahilan ay dahil din sa bihirang metal na asul na buntis na tanso.
Ang hindi niya sinabi noon ay ang asul na buntis na tanso ay gustong umabot sa ikalawang baitang sa panahon ng Thousand Forging, na maaaring halos unang baitang ng mga ordinaryong bihirang metal. Ang kahirapan ay maihahambing. Sa bilis na ito, ang tanging paghihigpit para sa pagpapabuti ni Tang Wulan sa forging ay soul power. Isa lang ang singsing niya ngayon. Kung ito ay pangatlong singsing, naniniwala si Mu Chen na hindi hihigit sa 3 taon, ang batang ito ay tiyak na makakapasok sa antas ng espiritual na pagpapanday. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng kaluluwa ay isang depekto. Walang paraan upang itaguyod ang paglago. Kung mas mahusay ang mga talento ni Tang Wulan, mas mababa ang lakas ng loob ni Mu Chen na gumamit ng ilang mga kayamanan ng langit at lupa para sa kanya upang mapabuti ang kanyang antas ng paglilinang, upang hindi hilahin ang mga sidlang upang pasiglahin siya, na magiging sanhi ng kanyang pundasyon na maging hindi matatag, at hindi niya magagawang makamit ang pinakamahusay na mga resulta sa hinaharap. Ano ang lakas? Ang ipinakita ni Tang Wulan ay ang kanyang lakas. Ang kanyang talento sa pagpapanday, maging ang isang nangungunang henyo sa pagpapanday tulad ni Mu Chen ay mailalarawan lamang ng kanyang buhay. Nagsimula ang pagpapanday. Ang kaliwang kamay ni Tang Wulan na Thousand Forging Silver Hammer ay tumapak sa asul na buntis na tanso, gumawa ng 3 malulutong na tunog ng ding, 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 at lumitaw ang stakang hammer effect. Bahagyang gumalaw ang kanyang mga tainga, at kasabay nito, ang isang malabong lilang kahulugan ay tumaas sa ilalim ng kanyang mga mata. Mahirap talagang magpanday ng asul na buntis na tanso. Halos hindi ito mahawakan ni Tang Wulan ng pek-eye niya ito noong huling pagkakataon, kaya ginamit niya ang sarili niyang purple magic pupil sa sandaling siya ay umakyat. Matapos ang piraso ng asul na buntis na tanso na iyon ay hampasin ni Tang Wulan, ang pattern nito ay kakaiba, tulad ng isang alon na tubig, na patuloy na nagbabago pabalik-balik. Ito ang pinakamahalagang dahilan kung bakit mahirap pek-eye ang asul na buntis na tanso. Ang panloob na istruktura nito ay patuloy na nagbabago anumang oras bago makompress ng libu-libong mga forging. Kung ang isa ay hindi maganda, ang isang piraso ng bihirang asul na buntis na tanso ay tatanggalin. Dang! Halos hindi huminto si Tang Wulan. Sa sandaling matapos ang pagliliti sa kaliwang kamay, ang kanang kamay na mabigat na martilyo ay biglang bumagsak, na malakas na hinampas ang asul na buntis na tanso. Ang mga talukap ni Shen Yu ay kumaibot na pakabilis. Hindi ba kailangan niyang mag-obserba pa? Tanong niya sa kanyang sarili, kahit na binago niya ang kanyang sarili bilang isang pang-anim na antas na panday, kailangan niyang mag-obserba ng kahit 3 minuto bago magpasya kung paano tamaan ang martilyo, ngunit hindi siya tumigil sa lahat. Kaagad pagkatapos, nagsimula ang pagpapanday ni Tang Wulan. Isang pares ng 1,000 forged silver hammers ang lumipad pataas at pababa sa kanyang mga kamay, at ang bigat ng ilang daang kilo ay parang dayami. Ang epekto mismo ng nakasalansan na martilyo, ang tunog ng nahuhulog na martilyo, ay hindi lamang kakaiba ang ritmo, ito rin ay parang ulan na tumatama sa plantain. Para bang maraming pamemeke ang sabay na nememeke sa iisang kapaligiran. Ang mood ni Mu Shi kay Tang Wulan ay nagbago ngayon, at ang pangunahing dahilan ng pagbabago ay ang lakas ni Tang Wulan. Kapag ang isang tao ay nakikipagkompetensya sa ibang tao, ang lakas ay bahagyang humihina at magseselos, ngunit kapag ang pagkakaiba sa lakas ay lumawak sa isang tiyak na lawak, ang selos na damdamin ay mawawala sa halip. Si Mu Shi ay hindi pa opisyal na naging ikatlong antas na panday. Siya ay nahihirapan pa rin sa 1,000 pagtatangka sa pamemeke, habang si Tang Wulan ay nakapasok na sa ika-4 na antas ng kaharian. Ang gayong puwang ay hindi maaaring paliitin sa isang araw o dalawa. Sa makatuwid, nang makita niyang nagawa ni Tang Wulan ang Lan Yun Bronze Kiyang hanggang sa ikalawang baitang, ang paghahambing sa kanyang isip ay naglaho rin ng husto. Nang makita ko si Tang Wulan, mas binigyan ko ng pansin ang iba pa niyang lugar. Halimbawa, noong nakita niya si Tang Wulan ngayon, ang una niyang reaksyon ay hindi na dumating muli ang nakakainis na lalaki, ngunit mukhang maganda ang batang ito. Kahit si Mu Shi ay hindi napansin ang ganitong uri ng psikolohikal na pagbabago. Siyempre, kahit napapansin niya, hindi niya aaminin. Ang mga mata ni Mu Chen ay parang kuryente, nakatitig sa piraso ng asul na buntis na tanso sa lahat ng oras. Nalaman niya na bagamat mabilis na bumagsak ang martilyo ni Tang Wulan, sa tuwing nahuhulog ito, tama lang itong tumama sa gitna ng mga alon ng asul na buntis na tanso. Ito ay totoo para sa mga martilyo, kahit na ang stakang hammer effect. Minsan, para maging perpektong mahulog dito ang stakang hammer effect, bahagyang hinihila at tinatalo niya ang 1,000 forged heavy silver hammer, na naabot na ang tiyak na layunin. Ang mga katangian ng asul na buntis na tanso ay tila ganap niyang kontrolado. Sa susunod na sandali, napansin din ni Mu Chen ang malabong lilang kahulugan na kumikislap sa ilalim ng mga mata ni Tang Wulan, tila. Kung totoo nga, hindi na nakakapagtaka. Sa paglipas ng panahon, unti-unti, napakaposibleng gumugol ng ilang oras sa isang normal na 1,000 forging. Gayunpaman, sa ilalim ng paghagupit ng dobleng martilyo ng malakas na ulan ni Tang Wulan, makalipas lamang ang isang kapat ng isang oras, ang piraso ng asul na buntis na tanso ay lumiit sa isang katlo ng orihinal na laki nito, at ang asul na halo nito ay lumalaki. Ang mas maliwanag, ang rippling ripples ay nagsimulang maging mas mabagal at mas matatag. Gagawin ba ito? Napakabilis.
Ang stack hammer ng Thousand Forging Silver Hammer ay tiyak na nakatulong sa kanya na mapabilis, ngunit ang kanyang sariling lakas, paghatol, at pag-unawa sa mga bihirang metal ay hindi ibinigay ng mga dayuhang bagay. Ang ekspresyon ni Tang Wulan ay lubos na nakatuon. Nang mag-forging, ang kanyang buong pagkatao ay tila sumanib sa kanyang Thousand Forging Immersion Silver Hammer. Nakakamangha ang natural na pakiramdam. Boom, boom, boom. Ang huling martilyo ay nahulog, at ang asul na buntis na tanso ay biglang sumambulat na may asul na halo. Aura. Bulalas ni Shen Yu. Sa pangalawang baitang o higit sa libong forged na metal, posible na maglabas ng aura, at kapag lumitaw ang aura, nangangahulugan ito na ang bihirang metal ay may tiyak na espiritualidad, at ang terminong semi-espiritual na forging ay nagmula dito. Ang aura ng asul na buntis na tanso ngayon ay hindi isang ordinaryong second grade. Hinawakan ni Shen Yu ang malamig na pawis na wala sa kanyang noo. Ang batang ito ay hindi maaaring direktang gumanap sa unang baitang, tama ba? Naghahalo ba ito sa ating mga matatanda? Ang mga mata ni Mu Chen ay kumikislap din, at itinaas niya ang kanyang kamay upang harangan si Tang Wulan na kukuha ng isa pang piraso ng pambihirang metal. Hindi, ang pagsusulit ay nagtatapos dito. Ang ikalawang baitang asul na buntis na tansong-tanso, isang beses na matagumpay. Nakapasa sa ika-4 na antas ng pagsusulit. Ang asul na buntis na tanso ay maaaring huwad sa ikalawang baitang, hindi banggitin ang mga bihirang metal na mas mababa, at ito ay isang tagumpay. Hindi ba ito ang unang baitang? Tanong ni Shen Yu kay Mu Chen na may kaunting pag-aalinlangan. Umiling si Mu Chen, malapit na. Pero halos pareho lang. Ang asul na buntis na tansong pera na ito ay ibibigay sa iyo sa susunod na kukunin mo ang misyon. Bumalik ka at maghanda. Makalipas ang halos isang buwan, magsisimula na ang Haitian Feast. Ngunit, guro, ano ang dapat kong gawin kapag pumasok ako sa paaralan? Tanong ni Tang Wulan. Sinabi ni Mu Chen, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, tutulungan ka ng asosasyon na ayusin ito. Sa panahong ito, mas nagsasanay ka sa pagpapanday, at natututo ka pa rin mula sa akin isang beses sa isang linggo. Mukhang gusto kong magsimulang magbigay sa iyo ng ilang mga tips sa skills. Oo, salamat guro. Nakangiting sabi ni Tang Wulan. Sasamahan kita. Nag-alok si Mushi na bumalik sa paaralan kasama si Tang Wulan. Pagkatapos umalis sa Blacksmiths Association, biglang itinaas ni Mushi ang kanyang kamay at kinurot ang pisngi ni Tang Wulan. Oh, anong ginagawa mo, senior sister? Nasa sakit si Tang Wulan. Malamig na ngumuso si Mushi, gusto kong makita kung tao ba ang kapwa mo. Pareho ba ang lahat? Wala kang dalawang layer ng balat, bakit mabilis kang bumuti? Walang pakialam na sinabi ni Tang Wulan, senior sister, hindi ako second skin face. Biglang ngumiti si Mushi at nagsabi, alam ko. Paano kung may talakayan ako sa iyo? Sa pagkakataong ito sa kompetisyon ng Sky Sea Alliance, kung walang makahihigit sa akin sa huli, ikaw ang kukuha sa pangalawang pwesto at bibigyan ako ng kampyonato, paano? Ang mga bonus ay sa iyo. Ang una at ikalawang mga bonus. At ang mga bihirang metal na ginagantimpalaan ay ibinibigay din sa iyo, paano? Natigilan si Tang Wulan, okay. Mabuti. Akala ni Mushi ay mali ang narinig niya, kaya pumayag siya. Hoy, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng Sky Sea Alliance Grand Tournament? Pumayag ka lang. Sinabi ni Tang Wulan, nangangahulugan ito ng karangalan. Ang pagkakaiba sa pagitan ng una at pangalawa ay hindi ganoon kalaki. Maaari ka pa ring makakuha ng mas maraming pera. Bakit hindi gawin ito? Nahulog ka talaga sa mata ng pera, pinagsilbihan kita. Itinaas ni Mushi ang kanyang kamay at kinatok ang kanyang ulo. Biro lang. Kung kukunin ko ang number 1 mo, hindi ako papatayin ng tatay ko pagbalik ko. Ano? Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, nag-aatubili ang guro. Kapag tumingin siya sa iyo, talagang napakaamo ng kanyang mga mata. Ate, seryoso ako, kung walang makakalampas sa iyo, ikaw ang mauna. Hindi ako welcome sa bonus. NS. Sa pagkakataong ito, si Mushi naman ay medyo natigilan, ayokong hayaan mo akong maging dahil sa tatay ko. Napakatalino niya, napagtanto niya kung bakit gagawin ito ni Tang Wulan. Binabayaran niya ang pabor ni Mu Chen. Umiling si Tang Wulan at sinabing, hindi, sabi ng guro, maganda ang kahoy sa kagubatan, at sisirain ito ng hangin. Bata pa ako, kahit na ipakita ko ngayon ang kakayahan ng isang panday sa ika-4 na antas. Malayo pa ako sa ikatlong ring. Sa malayo, ang espiritual na pagsasanay ay hindi maaaring gawin sa maikling panahon. Ano ang ibig sabihin ng una para sa akin? Pangalawa, maaari ko ring panatilihin ang isang mababang profile at kumita ng higit pa. Curious na sinabi ni Mushi, sinabi mo sa akin, bakit kapos ka sa pera? Mapait na ngumiti si Tang Wulan, ang aking cultivation ay medyo naiiba sa iba. Kailangan ko ng ilang makalangit na materyales upang mapanatili ang martial soul upang patuloy na mag-mutate. Ang aking kapangyarihan ay nagmumula sa mutation na ito. Ang aking martial soul ay blue silver grass, alam mo. Oo, tingnan mo. Habang nagsasalita siya, itinaas niya ang kanyang kanang kamay at ginamit ang kapangyarihan ng dugo, at biglang lumitaw ang magaan na gintong kaliskis.
Nang makita ang ginintuang kaliskis, si Mushi ay natigilan saglit, itinaas ang kanyang kamay at bahagyang tinapik ang kanyang kaliskis, na gumawa ng malinaw at kaaya-ayang metal na tunog. Ito ang dahilan kung bakit ka makapasok sa Zero Shift. Ito rin ba ang dahilan kung bakit ka malakas? Nagtataka na tanong ni Mushi. Tumango si Tang Wulan. Hindi ka ba natatakot na sabihin ko kay Dad? Kaina-hinalang tanong ni Mushi. Sinabi ni Tang Wulan, hindi ko rin sinasadyang itago ito sa guro. Kalimutan na kita. Halatang nasiyahan si Mushi sa saloobin ni Tang Wulan, tumango, at sinabing, mula ngayon, sasakupan kita sa akademya. Kung sino man ang manggahas na mangbuli sa iyo, isusumbong mo ako. Pangalan. Hindi makatawa o umiyak si Tang Wulan, Senior Sister, ano ang ginagawa mo, hindi ako lumalaban. Walang away. Sino ang nagpal-AS sa kaklase sa ikalawang palapag sa unang araw? Ako. By the way, gusto mo ba si Zixen? Biglang tanong ni Mushi. Hindi handa, namula ang mukha ni Tang Wulan, pagkatapos ay paulit-ulit na ikanaway ang kanyang mga kamay, hindi, wala. Wala akong. Hahaha. Tingnan mo kung gaano ka ka-excite. Hindi ka ba masyadong kalmado? Naiintindihan ko, ito ang tinatawag na care and chaos, dare to say no, I think you have it. Hindi ka natututo ng maayos sa murang edad mo, ilang taon ka na. Pinisil ni Mushi ang kanyang mukha, namilipit at namilipit. Sinabi ni Tang Wulan na may masamang tingin, ayoko talaga. Napakabait lang ni Senior Sister Zixen, at madalas namin siyang nakakasagabal. Kahit na gusto ko siya, ito ay dahil siya ay maganda at maamo. Pinahahalagahan ko ang ganoong uri ng pag-ibig. Iyon lang. Huwag mo nang isipin iyon. Napataas ang kilay ni Mushi, kung gayon ang ibig mong sabihin ay hindi ako maganda o maamo. So, hindi mo ako gusto o pinapahalagahan. Si Tang Wulan, isang 10 taong gulang na bata, ay nakikipagtalo tungkol sa isang batang babae na nagsimula ng umunlad. 14 na taong gulang si Mushi sa taong ito, ngunit mas mature siya kaysa sa kanya. Ako. Nakanganga si Tang Wulan, hindi makapagsalita. Hindi ba tama? Hindi ka malumanay. Ito ay medyo maganda. Pero how dare he say this? Napapikit din ang kabilang bahagi ng mukha, napakasaya ni Mushi, binubuli siya ng ganito, tila mas nakakapresko ito kaysa dati. May evil smile na sa mukha niya. Nang bumalik siya sa akademya, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Tang Wulan, hinimas ang kanyang masakit na pisngi, at tumakbo pabalik sa dormitoryo na parang lumilipad palayo, na naiwan lamang ang parang mangkukulam na tawa ni Mushi na umaalingaw-ngaw sa pasukan ng akademya. Kompetisyon ng Sky Sea Alliance. Habang magkasamang tanghalian, nagliwanag ang mga mata ni Exi nang marinig niyang sinabi ni Tang Wulan ang mga salitang ito. Hindi alam ni Tang Wulan, ngunit alam na alam niya. Ito ay isang magandang bagay. Mayroong kabuuang 18 first tier na mga lungsod sa aming federation, na nahahati sa 5 bahagi, ito ay ang Timog Silangan, Hilagang Kanluran at Gitna. Ang bawat bahagi ay may ilang malalaking lungsod, tulad ng mga first tier na lungsod sa gitna, 2 lang talaga, ito ay Tiandao City at Shrek City. Bagamat ang bilang ay maliit, mayroon silang isang pivotal na posisyon sa mainland. Sa kabilang banda, ang unang bahagi ay ang aming lugar. Ang Sky Sea Alliance ay ang pinakamalaki sa 5 seaside na lungsod bilang pangalawang pinakamalaking lungsod sa baybayin ng East China Sea, ang ating Donghai City ay nakalista. Ang kompetisyon ng Sky Sea Alliance ay pangunahin upang pumili ng mga natatanging talento, at ito rin ay isang pagkakataon para sa mga malalaking lungsod na ipakita ang kanilang sariling pamana at pag-unlad. Ito ay isang 3 taon na kaganapan. Ang mga talento na lumitaw dito ay magkakaroon ng magandang kinabukasan. Ang ilan sa kanila ay partikular na namumukod-tangi. Ito rin ay kumakatawan sa Sky Sea Alliance sa 5 taong kompetisyon ng federasyon. Iyan ang engranding kaganapan sa buong kontinente nito. Ang ekspresyon ng mukha ni Tang Wulan ay medyo nakakahiya, talagang hindi niya ito narinig. Saan niya nabalitaan ang maliit na saradong lungsod tulad ng Aulay, kahit may nabanggit, bata pa siya noon, paano niya mapapansin? Ang Federation Grand Tournament ay nasa Shrek City, tama ba? Tanong ni Xu Xiaoyan habang pinapanood si Tang Wulan na nagwawalis ng lahat ng uri ng pagkain na parang bagyo. Tama. Nasa Shrek City ito. Buti na lang at hindi kasali ang Shrek Academy sa kompetisyon. Kung hindi suspenseful ang mga resulta ng taunang kompetisyon. Hindi natitinag ang katayuan ng mga tao bilang numero 1 akademya sa mainland China sa loob ng libu-libong taon. Masayang sinabi ni Xu Xiaoyan, hindi ba ibig sabihin nito ay mayroon din tayong pag-asa? Nakinig si Exi sa kanya, pero para siyang bowl ang pinanghihinaan ng loob, anong pagkakataon? Malas talaga ang edad natin. Matagal ko nang nakalkula. Sa susunod na taon na ang national competition. Noong mga panahon na iyon. 11 years old na kaming lahat. Ang age group ng Big B, from 10 to 15 years old is the junior group of 11. Kung maghihirap na kaming lahat sa 11, maghihirap na kami lahat sa top. Ng mga henyo ating buhay. Nagpista si Tang Wulan, hibot balikat, at sinabing, hindi mahalaga kung ano ang iyong ranggo. Mabuti sana kung makakakuha ka ng mga insight.
Huwag magkaroon ng ganoon kalakas na pakiramdam na manalo o matalo. Sinabi ni Guyu, ano ang nangyayari sa edad na 11? Sino ang nagsasaad na hindi ka maaaring manalo ng kampyonato sa edad na 11? Wala akong anumang kumpiyansa. Sino ang magtitiwala sa iyo? Kung gagawin mo ito, gawin ang pinakamahusay. Pagkatapos nun, tumayo na siya. Para linisin ang rice bowl. Pagtingin sa direksyon na kanyang aalis, pinunasan ni XCXC ang kanyang mga labi, mukhang lahat tayo ay makakapunta sa Sky Sea Alliance Grand Competition. Si Wulan lang ang makakasama, okay. Walang pakialam si Tang Wulan na magsabi ng kahit ano. Ang pagkain ngayon ay tila napakasarap, napakalaking ginseng ng dagat. Hindi pa siya nakakain ng ganito kasarap mula noong bata pa siya na nakatira sa tabi ng dagat. Hindi lang ang lasa ay masarap, ngunit ang buong katawan ay mainit at malambing kung ito ay lasa na hindi maipaliwanag. Magkaroon ng masarap na pagkain at magtipon sa hapon upang talakayin ang mga kakayahan ng guro ng sayaw na gumawa ng mga target na tactical na kaayusan. Hindi nila kailanman naisip na talunin si Teacher Wu, ngunit kailangan nilang kumapit ng mas matagal. Ang aktwal na labanan ngayon ay lubos na nagpapataas ng tiwala ni Tang Wulan sa kanya, at ang kapangyarihan ng asul na pilak na damo ng Millennium Realm ay halatang mas malakas kaysa dati. Bukod dito, ang maliit na gininto ang liwanag ng kaluluwa sa wakas ay maaaring gumanap ng isang papel sa labanan. Kung hindi dahil sa tulong nito, magiging abala lamang si Tang Wulan sa paglusaw sa sumasabog na liwanag na grupo ng dalawang patong ng yelo at apoy noong panahong iyon, at ang kasunod na pag-atake ni Guyu ay tiyak na hindi maipagtatanggol. Sa pananaw ni Tang Wulan, ang pinakamakapangyarihang kakayahan ni Guyu ay ang Space Attribute, at ang instant transfer na ibinigay sa kanya ng Space Attribute ability ay maaaring magpabago sa kanyang fighting style. Kung susumiin at buod, mayroon lamang isang paraan ng paghaharap na pinagsama-sama ng apat na tao ni Tang Wulan, at iyon ay, kooperasyon. Xiaoyan, sabi mo lalakas ka sa gabi, pwede mo ba kaming makita pagkatapos ng hapunan? Tanong ni Tang Wulan kay Xu Xiaoyan. Sa pamamagitan lamang ng pagkilala sa kanyang kapareha ng mas mahusay na maaari naming makipagtulungan ng mas mahusay. Okay. Medyo nag-alinlangan si Xu Xiaoyan, pagkatapos ay masayang sumang-ayon. Sa katunayan, bago pumasok sa paaralan, sinabihan pa siya ng mga matatanda sa pamilya na huwag ipakita ang kanyang mga espesyal na kakayahan sa kalooban. Gayunpaman, pagkatapos na pumunta rito, ang kinaharap ni Xu Xiaoyan ay masasabing ang pinakamahusay na henyo sa buong East Sea City. Ang labanan sa maghapon ay nagdulot ng matinding panggigipit sa kanya. Alam na alam niya kung kaya niyang manatili. Ang pinakamahalagang punto ay kung makikilala ba ito ng mga kasosyong ito. Kaya, pagkatapos mag-isip ng kaunti, pumayag siyang palaging ipakita ang kanyang mga kakayahan. Kung hindi, bakit siya dapat manatili sa isang grupo ng mga henyo? Ang pagmamasid at tumpak na kontrol lamang ay hindi sapat upang manatili. Pagkatapos ng hapunan, sumapit ang gabi. Dumating si Tang Wulan at ang apat sa palaruan ng kolehiyo at naglakad patungo sa maliit na kagubatan sa sulok. Kung ito man ay sina Tang Wulan, XCXC at Guyu, sila ay labis na na-curious sa sinabi ni Xu Xiaoyan na ang gabi ay mas malakas. Sa kontinente ng Daoluo, umiral ang mga martial spirit sa iba't ibang kakaibang paraan, at lahat ng uri ng posibilidad ay umiral. Halimbawa, ang kontrol ni Guyu sa 6 na elemento ay hindi pa naririnig noon. Anong bagong bagay ang may dudulot ni Xu Xiaoyan? Madilim ang liwanag sa kakahuyan, itinaas ni Guyu ang kanyang kamay at itinaas ang isang maliwanag na gininto ang liwanag, isang malabong gintong halo na dumadaloy sa palad ng kanyang palad, na nagbibigay liwanag sa paligid. Medyo nasasabik si XCXC. Sa gabi, sa kakahuyan ng akademya, ang tahimik na pakiramdam na ito ay nagparamdam sa mga tao na mahiwaga at kasiya siya. Naglakad si Xu Xiaoyan sa harapan, itinaas niya ang kanyang ulo at sumulyap sa direksyon ng kalangitan. Ang kakahuyan ng kolehiyo ay hindi masyadong malago, at hindi nito kayang takpan ang kalangitan tulad ni Shenling Taichung. Ang kaunting liwanag ng bituin ay kumikislap sa kalangitan, at marahan siyang tumango, magsisimula na ako. Itinaas niya ang kanyang kamay at kumaway sa hangin. Ang isang bilog ng dilaw na mga singsing ng espiritu ay tumaas mula sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang payat na yelo ay lumitaw sa kanyang kontrol. Ang gininto ang liwanag sa palad ni Guyu ay kumikinang sa baras ng yelo, na nagpapabanaag ng mahinang gininto ang liwanag, na puno ng kaunting sagradong ningning. Naging seryoso ang maliit na mukha ni Xu Xiaoyan, at ang kanyang eye stick ay nakataas, at ang kanyang mga mata ay biglang lumiwanag sa isang iglap. Ang mga bituin sa langit, nagniningning, walang hanggang makinang, siyang anang. Bigyan mo ako ng lakas, ang aking star wheel. Sa kanyang mahinang helenghing, biglang lumiwanag ang tuktok ng ice rod. Malabo na nakita ng tatlo ni Tang Wulan ang isang hindi mapansing maputlang gintong liwanag na bumababa mula sa langit, na bumagsak sa kanyang eye stick. Biglang, ang tuktok ng baras ng yelo ay tila nagsindi ng isang lampara, at isang ulap ng gininto ang liwanag ang kumalat, unti-unting nagiging isang gintong ilaw na gulong na may 6 na talas na bituin sa loob. Ito ay One Mutation. Agad na naisip ni Tang Wulan ang posibilidad na ito, at ito ay malinaw na isang nakokontrol na One Mutation. Lumitaw ang Star Wheel, at nagsimulang magbago ang buong ugali ni Xu Xiaoyan.
Siya ay orihinal na malambot at mahina, bigla siyang naging matangkad at tuwid, at sa liwanag ng bituin, siya ay naging marangal at matikas, na may kahangahangang lasa. Ang singsing ng espiritu sa ilalim ng kanyang mga paa ay napuno din ng isang maliit na liwanag ng bituin, at isang maliit na gintong bituin ang lumiwanag sa kanyang noo, na naging kanyang pinakamagandang palamuti. Sa isang light swipe ng ice stick, lumipad palabas ang mahiwagang 6 na puntos na bituin at direktang damapo sa paanan ni XCXC. Sa isang iglap, naramdaman na lamang ni XCXC na ang kanyang buong katawan ay nanikip, at kasabay nito, kapag siya ay nilalamig, siya ay nawalan ng kakayahang kumilos. Ang mga bituin ay nagniningning ng maliwanag, at ang mga linya ng mga bituin ay tumaas mula sa ilalim ng kanyang mga paa, at saan man sila dumaan, sila ay naging mga tanikala ng yelo, na tinatakan ang kanyang katawan. Nagmamadaling hinimok ni XCXC ang kanyang espiritong kapangyarihan na lumaban, ngunit nagulat siya nang makitang tila may isang espesyal na kapangyarihan na nagbuklod sa kanya, at ang kapangyarihan ng espiritu ay tumatakbo ng mas mabagal kaysa sa karaniwan. Ito, medyo namutla ang mukha ni Xu Xiaoyan. Tumingin siya kay Tang Wulan at sinabi, sa gabi, magagamit ko ang kapangyarihan ng Star Wheel. Kaya ang aking espiritu ay ang Star Wheel na ice stick, hindi ang ice stick ng aking kapatid. Star Wheel ang ice stick ay isang espesyal na mutant martial soul na ipinasa mula sa mga sinaunang tao ng aming pamilya. Ito ay gumising lamang sa akin sa loob ng daan-daang taon. Ang Star Wheel ay lalago kasama ng aking lakas na paglaki, kaya't kahit na ano pa ang maaaring makuha ng aking kaluluwa. Tunay na ginagamit ko ang aking kapangyarihan sa araw, ako ay isang ordinaryong ice stick spirit master, at sa gabi, mayroon akong pagpapala ng mga bituin. Ang Stellar Wheel ay magiging karagdagan sa aking Ice Cold attribute, na nagbibigay sa akin ng Stellar Aspect attribute, na nagpapahintulot sa akin na gamitin ang kapangyarihan ng Star. Ang pinakamagandang bagay tungkol sa Stellar Aspect attribute ay nasa ganap na bisa nito. Gamit ang aking kasalukuyang lakas, maaari kong gamitin ang Star Wheel bilang gabay. Hawak ang isang tao. Ang bilis kung saan siya magresolba ay may kaugnayan sa kanyang sariling ganap na antas. Ito ay kaila hilakbot na ganap na itinatag. Nagkatinginan sina Tang Wulan at Gu Yu, nagulat na kumikislap sa kaibuturan ng kanilang mga mata. Mga katangian ng astrolohiya. Hindi pa nila ito narinig. Gayunpaman, ang mga katotohanan ay nasa harap niya, si XCXC, ang pinakamataas na soul power cultivation base sa karamihan, ay lumipas na ng 5 segundo, at hindi pa niya nagawang makawala mula sa Star Chakra. Napakaraming bagay na maaaring gawin sa loob ng 5 segundo. Hindi sigurado si Tang Wulan na makakawala siya. Pagkatapos mong i-Star Wheel, mayroon ka pa bang combat effectiveness? Biglang tinanong ni Gu Yu si Xu Xiaoyan. Mapait na ngumiti si Xu Xiaoyan at umiling, hindi, kapag ginagamit ang kakayahan ng Star Wheel, hindi ako makagalaw, kung hindi ay maaangat ito. Kung hindi, hindi magiging ganoon kalakas ang kapangyarihan nito. Kaya naman, ang pinakamalaking bentahe ng aking kakayahan ay ang cooperate. Ayon sa mga talaan ng mga classics ng aking pamilya, kapag ang aking cultivation base ay nagiging mas mataas, ang aking astral aspect attributes ay magdadala sa bawat isa ng aking mga katangian ng espiritu na katumbas ng aking mga katangian ng espiritu. Gabi, palitan mo ang kambal na espiritu ni Ziyang kaya lang walang magawa sa araw. Oo naman, ang makapangyarihang mga kakayahan ay hindi maiiwasang may makapangyarihang mga hadlang. Ang paghahagis ng kapangyarihan ng astrolohiya ay hindi makagalaw, at hindi makakaatake sa karagdagan, na naglilimita sa kanya na hindi magagapi sa isang sitwasyon. At maaari lamang itong gamitin sa gabi. Ngunit kahit na gayon, ang kakilakilabot ng kakayahang ito sa koponan ay maiisip. Sa isang kritikal na oras, maaari itong talagang gumanap ng isang papel sa pag-ikot ng mga bagay sa paligid. Napakaraming bagay ang magagawa mo kung mananatili ka ng hindi bababa sa 1 segundo. Tanggapin ang mahiwagang kapangyarihan, hipag, lola. Mapait na sabi ni XCXC. Ngumiti si Xu Xiaoyan, kumislap ang Star Wheel Ice Stick sa kanyang kamay, at ang gintong liwanag at ice chain sa katawan ni XCXC ay sabay na nawala. Kung tutuusin, hindi na siya makakapit, at sa likod ng makapangyarihan, malaki rin ang konsumo. At kung patuloy na magpupumigla si XCXC, makakalaya pa rin siya. Iniabot ni Tang Wulan ang kanyang hinlalaki kay Xu Xiaoyan. Ang Star Wheel First Spirit ability ni Xu Xiaoyan na kadena ng Star Wheel ay nagulat sa kanilang buong koponan. Ito ang mahiwagang Wan, ang mahiwagang kontinente ng Daoluo. Oo naman, walang imposible. Sa kasamaang palad, hindi natin mababago ang araw at gabi, kung hindi, baka bigyan natin ng sorpresa si Teacher Wu. Nanginginig na sabi ni XCXC. Medyo naninigas pa rin ang katawan niya ngayon, ang Star Wheel Chain na iyon ay kombinasyon ng mga katangian ng astrolohiya at yelo, at talagang hindi ito komportableng dalhin. Ngumiti si Tang Wulan at sinabing, okay lang. Maaari tayong magkusa na hanapin si Teacher Wu para matuto rito. Naniniwala akong hindi siya tatutol. Nagkatinginan sila ni XCXC, at isang masamang tingin ang biglang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang pakiramdam na ngayon ay hindi kayang tiisin ng kanyang sarili. Ang 1 segundo ay ganap na totoo, hehe, marahil ito ay maaaring magbigay ng isang malaking sorpresa kay Mr.
Sa susunod na sandali, silang apat ay nakaupo na naka-cross-legged at nagsimulang magnilay at magsanay. Hamanin mo ba ako ngayon? Medyo nagulat si Wu Changkong sa sinabi ng apat na estudyante. Oo, turuan mo kami. Seryosong sabi ni Tang Wulan. Tara na. Tumango si Wu Changkong. Gabi na ngayon, nakapatay talaga ang mga ilaw sa dormitoryo, at hindi niya dinala ang mga ito sa aktwal na combat zone, bagkus ay dumiretso siya sa playground. Ang mga batang ito ay hindi komportable, o nais na bigyan siya ng ilang mga sorpresa, anuman ang uri, mangyaring bigyan sila ng kasiyahan. Tahimik at madilim ang playground. Naglakad si Wu Changkong sa gitna ng palaruan bago huminto. Bahagyang nanginginig ang mga puting damit, at mahinang nagsabi, halika. Sinabi ni Tang Wulan, Teacher Wu, napakalakas mo, dapat mo bang pigilan ang iyong lakas laban sa amin? Kami ay hindi hihigit sa 2 singsing. Pinigilan mo rin ang cultivation base sa 2 environmental realms, at magagamit mo lamang ang unang 2 spirit ability. Bar! Bahagyang naningkit ang mga mata ni Wu Changkong. Siya ay nasa hustong gulang na. Kung hindi man lang niya mahulaan ang mentalidad ng mga bata, hindi siya karapat-dapat maging guro. Mula sa mga salita ni Tang Wulan, malinaw niyang naririnig na ang mga batang ito ay gustong manalo. Pamilyar sa kanya ang lakas nilang tatlo, kaya kay Xu Xiaoyan lang ang problema. Oo. Malamig na sagot ni Wu Changkong. Nakipagpalitan ng tingin si Tang Wulan sa kanyang mga kaibigan, at agad na pinamunuan silang tatlo pabalik ng mabilis, sabay-sabay na bumubuo ng isang pormasayon. Nasa unahan pa rin siya, si Xi sa tabi niya, si Guyu sa likod niya, at si Xu Xiaoyan sa likod ni Guyu. 4 na tao ang bumubuo sa kabuuan. Isang bilog ng mga spirit ring ang lumiwanag at naging partikular na matangkad ngayong gabi, lalo na ang purple na spirit ring sa ilalim ng mga paa ni Tang Wulan, na naging dahilan upang siya ay mas maluho. Ang asul na pilak na damo ay dumagsa, agad na sumasakop sa nakapalibot na lugar na 10-10 metro kwadrado, na sumasakop sa lahat ng mga kasosyo sa likod. Kasabay nito, ang kanang braso ni Tang Wulan ay napapalibutan na ng gintong liwanag, na may maputlang gininto ang liwanag na kumikinang. Sa gitna, ang kanyang kanang braso ay natatakpan ng hugis diamante na kaliskis ng dragon, siya ay sumigaw, at marahas na sumugod kay Wu Changkong. Ang asul na pilak na damo ay dumagsa, direktang nag-activate ng kanyang sariling kakayahan sa kaluluwa, na nakakabit. Daan-daang asul na pilak na damo ang umalangaw, at ang 1000 taon na kakayahan ng spirit ring ay na-activate, na nakakamangha. Nang maglunsad ng singil si Tang Wulan, ang hangin ay dinala ng asul na pilak na damo at sumigaw. Ang isa sa asul na pilak na damo ay bahagyang naghagis ng isang figure sa hangin, ito ay si Xi. Lumipad si Xi sa ibabaw ng ulo ni Wu Changkong, at biglang bumagsak sa hangin sa itaas ng pahilig na likod ng kanyang katawan, nang walang pag-aalinlangan, bumukas ang bagyong Xuanglong, bumaba mula sa langit, at umatake. Hindi lamang iyon, isang serye ng mga wind blades, mga bow ang apoy, at mga ice cone ang lumipad mula sa puwang sa asul na pilak na damo, lahat ay bumaril patungo kay Wu Changkong, at ang huli ay nauna. Nang magsimulang mahulog si Xi, nauna na silang nakarating sa Wu Changkong. Dati, kung gusto nilang talunin si Teacher Wu, alam nilang lahat na habang tumatagal, mas maliit ang pagkakataon. Tanging ang isang instant outbreak lamang ang maaaring magkaroon ng pagkakataong manalo. Tumayo si Wu Changkong sa kinatatayuan, hawak ang Tianshuang sword sa kanyang kanang kamay, at marahang kinurot ang dulo ng espada sa kanyang kaliwang kamay. Sa pagharap sa pag-atake ng mga bagets, siya ay nakatayo pa rin sa lugar, at walang emosyonal na pagbabago-bago sa kanyang mukha. Tila sa mundong ito, walang ano ang maaaring makaapekto sa kanyang emosyonal na pag-iral. Nang makitang malapit na ang pag-atake, biglang tumalbog ang Skyfrost sword sa kanyang kamay, at isang mapusyaw na asul na halo ang lumawak. Ang halo na ito ay tila may walang katapusang atraksyon, sinisipsip ang kay Guyu. Ang pag-atake ay nakadirekta sa hangin. Naramdaman lang ni Guyu na nawalan siya ng kontrol sa mga elemental na pag-atake na ito sa isang iglap. Simple at epektibo. Ito ang galing ni Wu Changkong. Ang Sangyong Storm ay nagpatuloy sa pagbagsak ng mga elemental na pag-atake, ngunit ang hindi mapigil ang momentum kapag nahulog mula sa himpapawid ay naapektuhan din. Nagkaroon ng kislap ng lilang liwanag sa mga mata ni Wu Changkong, at hindi na mamalayan ni Tang Wulan na ginalaw ang Purple Magic Pupil para lumaban, ngunit dumarating pa rin ang pagkahilo, at ang asul na pilak na damo na nakatali ay mabagal din. Walang hiya ba ito? Ginagamit pa ni Teacher Wu ang Purple Magic Pupil. Bagamat hindi ito tumatakbo sa buong kapasidad, ito ay nakakahiya. Gayunpaman, kahit na lumitaw ang ideyang ito, nanatiling hindi nagbabago ang kanyang takbo ng pasulong na paghagis, at ang asul na pilak na damo ay nakatali pa rin. Tumalikod si Wu Changkong Tianshuang sword, nawala ang dignidad ng nakaraang bilog, at naging walang kapantay na liwanag. Ang magaan na mga wire ng espada ay tahimik na lumutang, tumpak na damapo sa asul na pilak na damo, at ang ibabaw ng asul na pilak na damo ay biglang lumitaw ang frost mist, at pagkatapos ay umaalon palayo. Tila siya ay pumutol lamang gamit ang isang espada, naglabas ng 100 sinulid ng espada, at ganap na hinaranggan ang lahat ng asul na pilak na damo. Si Tang Wulan ay naging isang malungkot na tao sa isang iglap,
at siya ay sumugod na sa isang lugar na napakalapit sa Wu Changkong. Sa kalangitan, bumagsak ang bagyong Shuanglong, at biglang naging ilusyon ang figure ni Wu Zhangkong. Sa simula, nagawa ni XCXC na makipagsabayan sa kanyang bilis at patuloy na inaayos ang posisyon ng pag-atake, ngunit napakabilis ng kanyang pagbabago. Sa oras na paparating na ang Sangyong Storm, tuluyan na niyang nawala ang pagkakakulong niya sa kanya. Nabigo ang pag-atake. Isang Ice Silk ang bumawi, si XCXC ay nagkaroon lamang ng oras upang labanan ang magaan na talim ng dragon, ang lamig ay dumating, at ang kanyang buong katawan ay natamba. Sa sandaling ito, si Tang Wulan ay nagkataong nasa harap ni Wu Changkong. Sa madaling salita, kaharap na niya ngayon si Wu Changkong ng isa-isa. Sa oras na ito, hindi umatras si Tang Wulan, ngunit itinaas ang kanyang kanang kamay. Sa ibabaw ng kanyang kanang kamay, ang mga kuko ng gintong dragon ay bumukas kaagad, ang mga kuko ng dragon ay mabangis at ang ginintoang liwanag ay nananatili, at siya ay dumiretso kay Wu Changkong upang hawakan ang kanyang dibdib. One-on-one, kahit napigilan ni Wu Zhangkong ang kanyang cultivation, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon. Gayunpaman, sa sandaling ito, gumawa si Wu Zhangkong ng isang pagpipilian na ikinagulat ng lahat. Biglang sumulpot ang mga eskrimador, hindi lang iyon, ngunit may nagyelong ambon din ang sumabog mula sa kanyang katawan at kumalat sa paligid. Ang pinong sword wire ay agad na hinabi sa isang malaking lambat sa paligid ng kanyang katawan, ganap na pinuprotektahan siya. At dito lamang, sa ilalim ng kanyang mga paa, isang gintong 6 na puntos na bituin na may halo ay tahimik na lumitaw, at isang serye ng mga gintong disc na umiikot sa kanyang katawan, na nagiging mga kadena ng yelo. I-lock ang kanyang katawan. Keng, hinawakan ni Tang Wulan ang Golden Dragon Claw sa sword wire, at biglang naputol ang malaking piraso ng sword wire. Sa pagpapabuti ng cultivation base at sa tulong ni Zuan Chengang, hindi lang niya mapapalaki ang tagal ng Golden Dragon Claw sa 20 segundo, ngunit ang Golden Dragon Claw ay mas matatag din. Gayunpaman, ang mga inaasahan ay hindi pa natutugunan. Ang Star Wheel Ice Chain ay inilunsad sa pinakakritikal na sandali, ngunit walang nag-iisip na si Wu Changkong ay talagang ipagtatanggol ito. Sakto lang ang depensang ito, ganap na binabawasan ang subtlety ng Star Wheel Ice Chain. Bagamat binasag ni Tang Wulan ang front eye silk gamit ang isang kuko, siya mismo ay nagulat at napaatras. Sa hakbang na ito, naapektuhan ang kanyang opens iba. Ang mga mata ni Wu Changkong ay kumikinang, at ang mga tanikala ng yelo sa kanyang katawan ay nagkawatak-watek. Kahit nasugpuin niya ang antas ng paglilinang sa 2 singsing, ito ay magiging mas malakas kaysa sa 2 singsing ng lahat, dahil ang mga ito ay ang nakakompress na 2 singsing, kasama ang pagkakaiba sa paggamit ng kapangyarihan ng kaluluwa. Ang oras na ang Star Wheel Ice Chain ay kumilos sa kanya sa panimula ito ay tumatagal ng mas mababa sa 2 segundo. Sapat na si Frostmark para protektahan siya sa loob ng 2 segundo, at ang Tianshuang Sword ay tumalbog muli at direktang itinuro si Tang Wulan. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakita ni Wu Changkong ang ngiti sa mukha ni Tang Wulan. Subconsciously, masama ang pakiramdam ko. Muling sumiklab ang mga marka ng Frost, at nais na muling ayusin ang mga depensa. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, huli na ang lahat. Isang malambot na palad ang tahimik na nakalimbag sa kanyang likod. Kaagad pagkatapos, biglang sumabog ang isang malakas na elemental na bagyo. Iyan ay talagang isang dobleng pag-atake ng yelo at apoy. Isang layer ng hamog na nagyelo ang natural na lumitaw sa katawan ni Wu Changkong, ngunit sa tunog ng pagsabog, hindi pa rin niya maiwasan ang pagsuray-suray. Ang malakas na kapangyarihan ng espiritu na lumalabas mula sa kanya ay agad na nagtulak sa lahat ng 4 na binatilyo. Medyo naging pangit ang malamig niyang mukha. Mabuhay! Si Xu Xiaoyan ang unang nag-cheer. Oo, nanalo sila. Sa huling sandali, malinaw na sumabog si Wu Changkong na may cultivation base na malayo sa 2 ring, at saka lamang maaaring maging isang simoy ng hangin ang panganib. Binawi ito ni Tian Shuangjan, at bilang Wu Zhangkong, syempre imposibleng hindi aminin ang kanyang pagkabigo. Nagtanong siya ng mahina, sino ang nag-ayos ng laro? Ngumiti si Tang Wulan, guro, ako ito. Tumanggo si Wu Changkong, napakabuti. Para magpatuloy bukas, i-upgrade ko ang aking cultivation sa 3 ring, at magkakaroon din ako ng 3 espiritong kakayahan. Pagkasabi nito ay tumalikod siya at umalis, ang kanyang puting damit ay kamakaway, nanatili ang kanyang lamig. Ang 4 na tao na orihinal na nasa sabik ay biglang tila na freeze, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay na freeze. 3 singsing. Mayroong isang husay na pagkakaiba sa pagitan ng 3 singsing at ang pangalawang singsing. Ito ay tulad ng pagkakaiba sa pagitan ng isang panday mula sa 100 forging hanggang sa 1,000 forging, o mula sa 1,000 forging hanggang sa isang espiritual na forging. Noong una ay inakala nila na ang tagumpay na ito ay magpapahintulot sa kanila na maiwasan ang pagsasanay bukas o baguhin ang kanilang mga paraan ng pagsasanay, ngunit hindi nila inaasahan na hindi lamang sila nabigo, ngunit sa halip. Boss, hindi ito ang gusto namin. Mapait na sabi ni XCXC. Sa nakaraang labanan, ang kanyang papel ay Kanyan Kunpei, para lamang maakit ang atensyon ni Wu Changkong. Bukod dito, malinaw na sabihin sa kabilang partido na ako ay isang kanya na Kunpei. Tiyak na imposible para kay Wu Changkong na isipin na siya ang pangunahing umaatake,
ngunit ang Sangyong Storm ay medyo nagbabanta sa parehong antas, na nakakuha ng maraming atensyon ni Wu Changkong. Si Tang Wulan ay nakagawa na ng maraming paghatol sa panahon ng layout. Halimbawa, inaanyayahan nila si Wu Zhangkong na magsagawa ng aktwal na pagsasanay sa labanan sa gabi, na sa kanyang sarili ay madaling maghinala ng mga tao. Kilalang kilala ni Teacher Wu silang tatlo, at natural na ang pagdududa ay mahuhulog kay Xu Xiaoyan. Ang pinakamapanlikhang bahagi ng layout ni Tang Wulan ay ang sundin ng paraan ng pag-iisip ni Wu Changkong. Hayaan siyang isipin ang inertial na pag-iisip, malinaw na iniisip na ang huling suntok ay dapat gawin ng kanyang sariling mga kuko ng gintong dragon. Kung tutusin, ganoon din ang dating arrangement. Mula sa unang pag-atake ni Tang Wulan hanggang sa pagbagsak ni Xi mula sa langit, tahimik na nakipagtulungan si Go Yu. Ang lahat ng ito ay tila gumagabay sa direksyong ito. Gayunpaman, pagdating sa tunay na pag-atake, nalantad lahat si Tang Wulan at ang kanilang mga paraan ng pag-atake. Sa sandaling ito, ang kanyang asol na pilak na damo ay naputol ng mga marka ng hamog na nagyelo, ngunit mayroon pa rin itong epekto, iyon ay, upang protektahan at takpan si Xu Xiaoyan sa kanyang likuran. Go Yu. Matapos samaire si Go Yu sa unang pag-atake, naghahanda na siya para sa dalawang langit ng yelo at apoy. Kaya lang, na natatakpan ng asol na pilak na damo na libong taong espiritu ng kakayahan, ang hininga ay hindi halata. Sa huling sandali, sinira ni Tang Wulan ang kanyang mga depensa, at sa sandaling nakabawi si Wu Changkong mula sa Star Wheel Ice Chain, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Dahil ang lahat ay tulad ng kanyang naisip. Ang mga batang ito ay talagang may mga espesyal na paraan upang maimpluwensyahan siya. Sa oras na iyon, hindi niya naisip na si Tang Wulan at ang apat ay wala na sa kasanayan. Sa ilalim ng impluwensya ng napakaraming mga kadahilanan, ang kanyang panandaliang pagpapahinga, kapag nakaharap ang gintong Dragon Claws upang ilunsad ang isang pag-atake. Ang teleportasyon sa kalawakan ay naging panghuling mamamatay. Ipinadala sa likuran niya ang dalawang patong ng yelo at apoy na inihanda. Ang cultivation base ay pinigilan sa parehong antas, kahit na ang espiritual na antas ay pinigilan. Bumaba ng husto ang persepsyon ni Wu Changkong, at noon lamang siya napalitan ng ilang mga teenager. Kung hindi lang sa huling sandali na sumabog na may mas malakas na espiritong kapangyarihan, tiyak na matatalo siya. Ang layout na ito ay perpekto. Hindi lamang ito flexible na gumagamit ng mga kakayahan ng lahat, ito rin ay gumagawa ng malalim na paggamit ng sikolohiya ng mga tao. Kaya naman nagtanong si Wu Changkong kung sino ang layout. Ang gayong layout ay maaari lamang ilarawan sa walang limitasyong mga termino kapag lumilitaw ito sa ilang 10 taong gulang. Sa makatuwid, ang hindi nakita ni Tang Wulan at ng apat ay nang umalis sila, isang ngiti ang sumili sa mga mata ni Wu Changkong. Para sa isang guro, ano ang hindi nasisiyahan sa pagkakaroon ng mga ganitong estudyante? At ang Star Wheel Ice Chain ni Xu Xiaoyan ay parehong humanga sa kanya. Sa kanyang cultivation base, hindi siya makalaya sa unang pagkakataon, na sapat na upang patunayan ang kakayahan ni Xu Xiaoyan. Tila kung pupunta sila upang lumahok sa Sky Sea Alliance Grand Competition, maaari nilang sorpresahin ang Academy at ang kanilang mga sarili. Pagbalik sa dormitoryo na may malungkot na mukha, lilipas pa rin ang mga araw. Tungkol naman sa sitwasyon bukas laban sa 3 Environment World Dance in the Sky na walang Star Wheel at Ice Chain, isang hakbang lang ang magagawa. Ang matinding pag-aaral at pagsasanay sa buhay ay muling nagsimula sa simula ng paaralan. Si Xu Xiaoyan ay sumama sa koponan ng napakabilis. Siya ay napakatalino at mahusay na makipagtulungan sa iba. Siya ay mas masigla at kaibig-ibig sa karakter, nakabaligtaran ng pag-imik ni Go Yu. Gayunpaman, sa araw, ang kanyang lakas ay talagang mahina, kaya siya ay nagsusumikap din upang mapabuti ang kanyang sarili. Ang naging dahilan ng pagiging walang magawa ni Tang Wulan ay ang talento ni Xu Xiaoyan ay napakahusay. Sa loob lamang ng isang buwan, siya ay tumaas sa 18 antas ng kapangyarihan ng espiritu, ngunit siya mismo ay nabigo pa ring makapasok sa 17 antas. Kahit gaano pa kahusay si Xuan Changong, nandyan ang kanyang Blue-Silver Grass Martial Spirit, at ang bilis ng improvement ay mas mabagal. Umalis bukas at pumunta sa Tianhai City. Sinabi ni Wu Changkong sa apat na estudyante, pagkatapos ng klase, mananatili si Tang Wulan. Pumunta sa Tianhai City, ang pinakamalaking lungsod sa silangang baybayin. Nagkatinginan ng apat, at hindi napigilan ni Xi na magtanong, manunood ba tayo ng Sky Sea Alliance Competition? Teacher Wu. Sinulyapan siya ni Wu Changkong, ito ay para makilahok, hindi para mag-obserba. Sumali. Nang marinig ang dalawang salitang ito, biglang nanlaki ang mga mata ni Xi. Makilahok sa Sky Sea Alliance Competition. Ikanaway ni Wu Changkong ang kanyang kamay, lahat sina Xi, Go Yu, at Xu Xiaoyan ay lumabas na walang iniisip. Tumayo si Tang Wulan, hinihintay si Wu Changkong na magsalita. Sinabi ng kolehiyo na ang Blacksmiths Association ay nag-alok na hayaan kang pumunta sa Sky Sea City upang lumahok sa kompetisyon ng Black Sea Alliance, tama ba? Oo. Tumango si Tang Wulan. Sinabi ni Wu Changkong, hindi ito makakaapekto sa ating paglahok sa kompetisyon. Inimbestigahan ko ito. Ang oras ng Forge Competition ay hindi sumasalungat sa atin. Nagkataon lang na wala ito. Oh,
Tumango si Tang Wulan, Teacher Wu, anong kompetisyon ang sasalihan natin? Wu Changkong daw, Juvenile Group, 3-person team competition. Napakalaki ng Sky Sea Alliance Grand Tournament, at maraming kategorya ng mga kompetisyon. Lalo na ang Soul Master Competition. Nahahati ito sa mga individual na kompetisyon at team competitions. Ang mga team competition ay nahahati sa 3-person teams. Tournament, 5-man team competition at 7-man team competition. You are most concerned 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 team competition. Team, Shu Xiaoyan substitutes, at kayong tatlo ang pangunahing manlalaro, ikaw ay naglalaro sa Forger competition sa parehong oras, kailangan mong isipin kung paano ka makakakuha ng magandang resulta sa team competition. End of this chapter.